Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang kauna-unahang sesyon ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan. Happy New Year po. Ang ating pong session ay magsisimula na sa pangunguna po ng ating kagalang-galang Pangalawang Punong Bayan, Danilo Lalunyo Liwanag, Tagapangulo. Lahat po ay inaasahan ng tumayo. Maraming salamat sa ating pong kalihim. Ang akin pong magalang na pagbati sa ating mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan at sa ating pong ibang bisita. Tayo po ay nasa unang sesyon ng ating taon ngayon. So tayo po ay pamumunuan ng ating kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Lagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ama sa langit, dumating kami sa inyo ngayong araw na humihiling para sa iyong gabay, karunungan at presensya habang sinisimulan namin ang pulong na ito. Tulungan mo kaming maging makabuluhan ang pulong na ito. Maging daan kanawa namin upang magkaroon kami ng pagkakaisa para sa ikaunlad ng pamayanan. Punan mo kami ng iyong biyaya, Panginoon Diyos, upang aming paggawa ng mga desisyon na maaari makaapekto sa mamamayan. Makita namin na sa iyo nagmumula ang lahat ng kapangyarihang mamuno dito sa igdig. Patuloy mong ipaalala sa amin na ang lahat ng ginagawa namin dito ngayon, ang lahat ng aming makakamit ay para sa pagtuklas sa katotohanan, para sa kabutihan ng nakararami, para sa paglilingkod sa bayan at sa bansa at para sa kaluwalhatian mo. Pagpalain mo kami, Panginoon. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ang pambansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. Sabay-sabayan po nating bigkasin ang PCL Creed. Taas po natin ating kanang kamay. I am a Philippine Councilor, mandated by law to enact measures and ordinances to redound to the general welfare of my constituents. In their pursuit for happiness, peace, and prosperity, I believe in public service above self as the guiding principle of my official act. As I tread the local legislation, with Almighty God, my mind and heart, that I shall be true to my constituent and the Filipino people. Magandang umaga po sa ating lahat. Mabuhay bayan ng Tagkawayan. Happy New Year po. Muli po ang ating magalang na pagbati ng Happy New Year sa ating mga kagalang-galang na membro ng Sangguniang Bayan. Happy New Year. Happy New Year po. Full of energy para harapin natin ang mga bagong hamon sa ating panunungkulan. Sek. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Ang CP po ng katitikan ng pangkaraniwang pulong ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan, Quezon na ginanap noong Disyembre 16, 2024
at ang katitikan po ng di pangkaraniwang pulong ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan Quezon na ginanap noong Disyembre 17 ay naipahatid ko na po sa kanilang tanggapan ng mga konsehal ng bayan. Kung kaya po ito hinihiling ko na mapagtibay na po sa pamamagitan po ng ating kagalang-galang Port Salumbides. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Salamat po. Kagalang-galang na tagapangulo. Happy New Year po sa ating lahat, sa ating pong kalihim, mga kasamahan. Kung wala na pong pagwawasto sa ating nakaraang katitikan, ay hinihiling ko po na atin na itong pagtibayin. Mungkahi po ng pagtitibay ng ating nakaraang katitikan ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Pero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ang nakaraan po nating katitikan, ito po ay dalawa, ay atin na pong pinagtitibay. Maraming salamat po. Ang ating pong order of business sa araw na ito, bagamat meron po tayo sanang inaantay na galing po sa University of Santo Tomas College of Tourism and Hospitality Management. Itutuloy na po muna natin sa ating pong mga legislations, kagaya po ng annual budget calendar year 2025 ng Barangay Bamban, Payapa at SK Payapa. Ganon din po ang resolution authorizing Honorable Luis Oscar T. Ilyasar, Municipal Mayor, to enter for and sign in behalf of the Municipal Government of Tagkawayan, Quezon, a Memorandum of Agreement with the Department of Tourism represented herein by its Secretary Maria Esperanza Cristina Garcia Prasco and the Tourism Infrastructure and the Enterprise Zone Authority represented herein by its Chief Operating Officer Mark T. Lapid for the Tourist Rest Area Project, this municipality. Ito po yung in-announce yata kanina pong 10 million. At mamaya na lang po siguro yung mga announcements aside from dun po sa yung sulat po nung dadalo sana po sa atin kanina. Kapit Parnes po tayo. Luis Oscar T. Ilyasar, Mayor, Tagkawayan Quezon. Dear Mayor Ilyasar, for reference, prior to signing of contract, we are furnishing you with a copy of draft memorandum of agreement pending review by the Office of the Government of Corporate Council for the tourist area located at Tagkawayan, Quezon. Relative to this, kindly furnish us the following preliminary requirements and supporting documents within 15 days from receipt: proof of public ownership, certification that site is not privately owned, certified copy of mayor's identification document, Sangguniang Pambayan Resolution, kaya po humingi po sa atin ng resolution authorizing the mayor to enter and sign the MOA, and marami pa pong iba. Signed po Gregory A. Olier, Assistant Chief Operating Officer, Architectural and Engineering Service Sector ng Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority. Meron pong sulat din dito po ang Tagkawayan National High School. Ito naman po ay yung hinihingian po ng Business One-Stop Shop na yung kanila pong school canteen ay magkaroon po ng lisensya. Siguro po ito po i-endorse ko na lang po sa Business One-Stop Shop po, dahil po meron po silang department order na nagsasabi na excuse po yung kanilang canteen sa pag-ooperate within the school premises. Yun lamang po muna. Magandang umaga po. Karagdagan po, kagalang-galang na tagapangulo, yung pong sulat po ng mga petitioners po regarding doon sa Lord's Bill ay siguro po yung maganda na pong may schedule na po natin ito into committee meeting under the office of Honorable Josepina W. Guarin mamaya po, or mag-set po ng schedule. Sa committee po ng housing po ito ay. Tapos po, kahilingan po kay kagalang-galang Choy Ilyasar, doon po sa fidelity band po, wala pong batas na nagseset po ng fidelity band
ever since. Yung fidelity bond po ay nagre-request po ang municipal treasurer na dahil po bago na po lahat po yung anong tawag dito, yung ating pong yung pagbabayad po ng buwis, nagre-request po na yung bago pong papasok sa stall ay magkaroon po ng amount yung bago na. Yung dati po wala pong magagawa at yun na po yung fidelity bond nila. Yun naman pong fidelity bond po ay returnable kung sila po ay aalis na dun sa pwesto. Pero yung mga bago pong papasok ngayon, kailangan daw po ay ma-increase na raw po yung kanyang amount. So nire-request po yun sa ordinance or pwede pong i-resolution nyo lang po na mag-request sa mayor na gumawa po na executive order regarding that. Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo Vice Mayor Danny Liwanag. Kahilingan po ng Barangay Payapa na mapagtibay ang kanilang annual budget para po sa taong kasalukuyan at ito po ay dumaan na sa masusing pag-aaral ng komitiba ng budget and appropriation ng Sangguniang Bayan at ng lahat ng miyembro ng Sangguniang Bayan at ito po ay dumaan na rin sa masusing pag-aaral ng Local Finance Committee kung kaya po hinihiling sa kapulungan na mapagtibay ang annual budget ng Sangguniang Barangay ng Barangay Payapa na nagkakahalaga ng 2,916,404.65 centavos. Annual budget ng Barangay Payapa ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Meron po mang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Ganon din po ang annual budget ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Payapa na nagkakahalaga ng 291,640.47 centavos. Budget po ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Payapa ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehala Josie Wagan. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na rin pong pinagtitibay. Vice, ganun din po ang annual budget ng Sangguniang Barangay ng Barangay Bamban na nagkakahalaga ng 3,952,208 pesos .36 centavos. Annual budget ng Barangay Bamban ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Choi Eliasar. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na rin pong pinagtitibay. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehal Choi Eliasar. Magandang umaga po. Magalang po na nagpapasok ng resolution authorizing Honorable Luis Oscar T. Eliasar, Municipal Mayor, to enter for and sign in behalf of the Municipal Government of Tagkawayan, Quezon, a Memorandum of Agreement with the Department of Tourism, represented herein by its Secretary, Maria Esperanza Cristina Garcia Frasco, and the Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, represented herein by its Chief Operating Officer, Mark T. Lapid, for the Tourist Rest Area Project in this municipality. Muwa para sa ating nabanggit ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala SK Angela Salombides. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Maraming salamat po, Mr. Chair, for the recognition. Ako po ay nag-aakda na isang kapasyahan ng pagbati at pagkilala sa Tagkawayan Central Elementary School Drum and Lyre Corps. Kasama din po ang kanilang mga magulang
coaches, officers at mga private sectors na nagbigay po ng tulong para may sakatuparan po ang pangarap natin na ito. Sapagkat sa hindi matawarang tagumpay, talento at mga sakripisyo na ibinahagi ng mga mag-aaral sa Thailand World Music Championship 2024 upang irepresenta hindi lamang po ang bayan ng Tagkawayan, ngunit pati na rin ang buong Pilipinas, sapagkat nagkamit po ang Tagkawayan Central Elementary School Drum and Lyre Corps ng Gold Champion sa Indoor Percussion Ensemble, Gold Medalist Color Guard Ensemble, Silver Marching Street Parade, at First Runner-Up Drumline Battle at First Runner-Up din po sa Color Guard Battle. Kung kaya, ang pagbati po ng buong Sangguniang Bayan sa pangunguna po ng ating butihing Vice Mayor Danny Liwanag, congratulations po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Pagbati, pagkilala at pagpupugay ay pinangaluhan po ng lahat ng Sangguniang Bayan ng walang pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Choi Eliasar. A resolution requesting the Municipal Mayor Honorable Luis Oscar T. Eliasar to issue an executive order prescribing the amount of fidelity bond for new occupants in the Tagkawayan public market. Motion for the executive order for fidelity ban ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehala Josie Wagan. Good morning po, Vice. Good morning po, Sec. Good morning po sa aking mga kasamahan sa Sangguniang Bayan, ganoon din po sa bayan ng Tagkawayan. Vice, magalang ko pong hinihiling sa aking mga kasamahan na samahan po natin ang ating mga kapatid sa kapatiran na Iglesia ni Cristo sa paggunita po na ikaisandaang taong karawan ng dating tagapamahalang pangkalahatan ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo na si Kagalang-galang Eranio G. Manalo. Sapagkat hindi po makakalimutan ang tatak ng pagmamalasakit at pangaral ng dating tagapamahalang pangkalahatan at tunay na pagmamalasakit sa buong kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Pagbati po, pagpupugay at pagkilala ay pinangaluhan po ng lahat ng Sangguniang Bayan ng walang pagtutol. Marami po salamat. Other matters po. Hindi ka pa nare-recognize. Hindi ka pa nare-recognize. Kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Hindi mo na-trust to kamay. Tay. Excitement. Para nasa Tagayan. Mr. Chair, pasensya daw na-excite. Happy New Year po sa lahat. Ito po ay nakatawag lang po ng pansin sa atin nitong nakaraang December. Regarding po ito doon sa malalaking truck na naghahakot atahon ng buhangin o ng silika dito sa Barangay Santa Cecilia. Nakita natin yung naglalakihang truck. Kaya ako po ay humihiling sana po na maipatawag po yung may-ari ng lote o yung nagkwakwari po doon. Parang medyo alarming po kasi dahil sa nakita natin yung napakaraming malalaking truck na naglalabas-masok doon sa maliit na kalsada.
May pangalan, kagalang-galang konsehal. Ang nakalagay po sa tarpaulin ay yung pagmamayari lang po ng lupa eh. Parang pagmamayari po ng, parang nakalagay po doon ay Villanueva, maliit na tarpaulin eh. Then ito pong nakaraang, I think bago po magpasko, may dumating hong napakalaking payloader. Hindi ho ordinary payloader lang, talagang ginagamit to sa big scale mining. So, baka ho tayo bigla na lang mabulaga na hindi man natin hinihingi ng panahon. Eh, kung nakita nyo po yung nangyari sa Batangas, na yung plus blood na nangyari po doon. Pero ito naman po ay may permit sa probinsya at namomonitor nila ng maayos, wala naman ng problema. So, ako po ay humihiling na sana'y mapatawag ho natin ang MGB sa probinsya, kung sa kanila galing po ang permit, ang ating pong MENRO, at kasama na rin po ang ating MPDC, para kung ito po ay kasama sa zoning na ating inilalatag. Ano po? Yun lamang po, Mr. Chair. Paglilinaw, kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Paglilinaw lang po, tatanungin ko po sa ating kagalang-galang Botok Magpantay. Ito po ba yung katabi nung sa may kay Kuya Kokoy nga ba yun? Yes po. Yun Opo, po. yun po. Okay po. Yun po kasi yung napansin ko nga din po na may mga naglalabas na malalaking truck. Parang nasira na nga po yung daan papasok. Sobrang putikan na po. Yun lamang po. Salamat po. Ang mungkahi po ay pinangaluhan ng matapos ng paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Port Salumbides ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ang invitasyon po sa mga nabanggit ay atin na pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you, Mr. Chair. Ako po ay nag-aakda ng isang resolution na humihiling sa ating Bureau of Fire Protection na kung pwede ho ay itong mga nakalipas na araw, meron ho akong nabalitaan na namatay sa dengue. Ay hinihiling ko sana sa Bureau of Fire Protection na kung pwedeng sprayan nila yung mga kanal dito sa metro para ho yung mga stagnant water ay magdire-diretso para yung mga bara ng kanal, magdire-diretso lang ho ang tubig. Nang medyo kahit papaano ay makaiwas ng konti tayo sa dengue. Ganun na rin po sana sa ating RHU na sana po ay mag-inform sila sa taong bayan na dapat po ay maging aware tayo ngayong panahong ito na nagkakameron na ulit ng dengue dito sa bayan ng Tagkawayan para po makaiwas po tayo. Para makaiwas po ang ating mga kababayan dito po sa bayan ng Tagkawayan. Maraming salamat. Kahilingan po sa Bureau of Fire Protection ay pinangaluhan po ng lahat ng sangguniang bayan ng walang pagtutol. Address na lang sa kay Mayor para saka sa RH. Sasama na lang kagalang-galang Konsehal Joel. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Thank you po, Mr. Chair. Alinsunod lamang po ito dun sa aking resolution kanina sa Tagkawayan Central Elementary Drama Corps. Ako po ay nag-aakda muli na isang kapasyahan na humihiling sa atin pong kaibigang senator kay Senator Bongo na kung pwede po sana ay mabigyan din ng parangal sa Senado kung maaari ang ating mga kalahok sa Thailand World Championship bilang sila po ay nagrepresenta din naman ng Pilipinas. Thank you po, Mr. Chair. Mungkahi po para sa kagalang-galang na Senador Bongo ay pinangaluhan ng lahat ng sangguniang bayan
ng walang pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Choi Eliasar. Isang kapasyahan na nagbibigay pahintulot sa Tagkawayan Sports Arena na makapagpasabong tuwing araw ng Martes mula ngayon hanggang makapiesta sa bayan ng Tagkawayan, Quezon, upang makatulong sa mga gastusin ng mga barangay para sa kapistahan ng bayan. Mungkahi po para sa nabanggit ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Josie Wagan, kagalang-galang Konsehal Port Salumbides, kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay, o lahat na. Pinangalawahan po ng lahat ng kagalang-galang ng Sangguniang Bayan. Fire na tayo at gutom na. Okay? Announcement lang po, kagalang-galang ng tagapangulo, kung papayagan po ako. Meron pa po tayong mga pending last year pa po. Kautosang Pambayan na nagtatakda ng mga alituntunin ng lahat ng motorista na gumagamit sa kahabaan ng Philippine Rural Development Program. Ito po ay sa ilalim po ni Konsehal Botok Magpantay. Sana po may schedule na po natin. Inaantay lang po tayo ni Kapitana. Alam ko, pwede po mag-usap na po kung kailan para po tayo makadayo doon. Tapos po, meron pa rin pong an ordinance requiring all business establishment, investor, contractors, and the like to hire minimum 70. Kay Konsehal Botok pa rin po ito. Yung pong 70% na worker na babae po ay 30%. Naalala niyo po, wala pa po tayong public hearing nun. Ngayon, kung pwede na po sigurong ituloy, pwede nyo na po ituloy kasi non-penalized naman po ito, no penalty. Wala pong penal clause. Kung gusto niyo pong pwede na po ito. Ito naman po kay Konsehal Choi, paalala lang po, amending Section 6 of the Municipal Ordinance Number 38 Series of 2013, otherwise known as Ordinance Regulating the Establishment, Operation, and Maintenance of Nightclubs, Cabaret, Karaoke and videoke bars, beer house, and beer gardens, and other gathering places of similar nature in the municipality of Tagkawayan, province of Quezon. The public hearing na po ito, Cons Choi, pa-schedule na po. An ordinance for pertinent guidelines to protect human and animal inhabitants of the municipality of Tagkawayan from rabies infection pursuant to Republic Act 9482, otherwise known as the Rabies Act of 2007. Kay Konsehal Bomel po ito. Sa inyo po ito. Yan pong isa pa po ay an ordinance requiring the installation of road warning and safety devices and ensuring the safety of motorists by all contractors and public utility companies on all ongoing road and bridge construction maintenance along the municipality and barangay roads within the jurisdiction of the municipality of Tagkawayan, province of Quezon, for violations thereof and providing penalties. Kanino nga po ba ito? Kay Cons Botok rin po? Yung pong mga early warning. Tatlo po ang inyo konsehal. Isa po kay Konsehal Bomel at isa po kay Konsehal Choi. Yun lamang po, mga paalala po. Salamat po. At mamaya po ay may pinakamahaba po kayong committee meeting under po sa Committee on Rules. 22 pong ordinansa po mula po sa Barangay Kasispalan. Alauna po. Salamat. Mr. Chair, paglilinaw lang po kay Secretary Bong Tadike. Sec, regarding lamang po dun sa PRDP na under nung committee hearing ni Cons Botok, Opo. medyo marami pong involved na barangay doon. Makiki-make sure po kung merong budget para man lang doon sa ating mga participants. Thank you po. Ang alam ko po ay meron po tayong joint session lagi na budget. Ano po, Ate Oday, saan ba si... Makikisuyo nga muna kay Kuya Lucky. Puno pa po ang budget natin ngayon. So, paalala lamang po para maging handa tayo dahil marami pong involved na barangay. Yes po. Thank you po. Yes po.
Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Mr. Chair, salamat po. Humihiling po muna kung pwede po ng 10 minutes recess. Okay pa. 10 minuto pong sa recess. serbisyong inyong matatanggap mula sa tanggapan ng Pambayang Agrikultur sa ilalim ng pamumuno ni Municipal Agriculturist Juanito S. Panganiban. Unahin natin ang pagpaparehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o ang RSBSA. At kung ikaw ay rehistrado, maaari kang makatanggap ng mga benepisyo at suporta mula sa iba't ibang sektor ng agrikultura. Kung pagpapatala naman ng samahan sa Department of Labor and Employment ang inyong nais, si Sir Marvin Nobeno ang bahala sa inyo. Alam nyo ba, ang tanggapan ng Pambayang Agrikultur ay may 3 sektor. Ito ang crops, livestock, at fishery sector. Sa crop sector, nakapaloob ang mga programa ng rice, corn, at high-value crops. Sa rice program, ang mga palay farmers na nagnanais irehistro ang kanilang ginagawang palayan ay maaaring makipag-ugnayan kay Ma'am Cheryl Sinense upang ma-validate ito at ma-schedule naman ni Sir Ron Nemedes ang susukating palayan. Kung ang inyong palayan ay nakarehistro, maaari kang makatanggap ng libreng binhi o abono. Hindi lang yan, nagbibigay din ng technical assistance si Ma'am She para sa tamang pamamahala ng palayan. Dagdag pa rito, upang lalong maging epesyente ang paghahanda ng lupang pagsasakahan at pag-aani ng palay, maaaring kumuha ng schedule ng serbisyo ng traktora at harvester kay Sir Cecilio S. Camillas o Kuya Els. Punta naman tayo sa corn program sa pamamagitan ni Ms. Jenny Rose De Castro. Iba't ibang variety ng mais ang maaaring matanggap, may sweet, may white, at may yellow corn. Dagdag pa rito ang libreng abono, ilang gamit pang sakahan at pagbibigay ng technical assistance sa tamang produksyon ng mais. Kaya ano pang hinihintay nyo mga ka-agri? Irehistro nyo na rin ang inyong mga maisan. Pagdating naman sa high-value crops, si Sir Kim Mendoza ang makakatulong sa inyo mula pagtatanim hanggang pag-ani ng gulay, fruit-bearing trees, plantation at fiber crops. Namamahagi din si Sir Kim ng iba't ibang agricultural inputs tulad ng binhi, seedlings, abono at ilang kagamitang makakatulong sa inyong mga taniman. Yan ang iba't ibang programang nakapaloob sa crop sector. Dumako naman tayo sa livestock sector. Libreng konsultasyon para sa kalusugan ng mga alagang hayop, sagot ng mga taga-livestock yan. Maaaring sumangguni kina Sir Arvin Rufo, Sir Edmond Hubida at Sir Manuel Villapando kung usaping pangkalusugan ang kailangan para sa ating mga alagang hayop. At kung ang nais mo naman ay mapaganda ang uri at kalidad ng alagang baka, kalabaw at baboy, maaari mong i-request ang cattle o swine upgrading sa aming tanggapan. Gayon din, kung ibabiyahe ang mga kalabaw, baka, kambing at baboy, ang ating mga livestock technicians ang aalalay sa inyo para sa issuance ng Animal Certificate o AIC, Veterinary Health Certificate at Veterinary Shipping Permit. Hindi lang yan, nagsasagawa din ang tanggapan ng Dog Anti-Rabies Vaccination o ang tinatawag nating DARAB. Be a responsible pet owner, ika nga, kaya pwedeng mag-walk-in ang pet owners kasama ang mga babakunahang alagang aso o pusa.
Para naman sa malalayong lugar, maaaring magpa-schedule ang inyong kapitan sa aming tanggapan para mapuntahan ang inyong barangay. Tayo naman maglayag sa malinis at masaganang karagatan. Halina at ating alamin ang mga programa sa fishery sector. Hanapin si Ms. Claudette Gutierrez para sa mga serbisyong may kinalaman sa pangisdaan. Narito ang mga serbisyo sa fishery sector. Una, Fish R or Fisher Folk Registration at Boat R o Boat Registration. Pangalawa, ang pagrerehistro ng bangka, pamamalakaya, fish cage, fish corral at fish pond. At ikatlo, pagsusukat ng bangka at pamamalakaya. Nakaalalay din ang aming tanggapan sa pag-oorganisa ng Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council o INFORMSI, Tagkawayan Coastal Fisherfolk Federation at Fisherfolk Organization. Kasabay ng pagpapaunlad ng sektor ng pangisdaan ang pangangalaga sa kalikasan ng ating karagatan. Mangrove planting at coastal cleanup, katuwang tayo dyan! At para mapaigting ang katiwasian at mapanatili ang kasaganahan ng ating karagatan, kaagapay natin sa pagpapatrol ng karagatan ang Bantay Dagat at PNP Maritime Group. Ngayong naihatid na sa inyo ang mga serbisyo mula sa iba't ibang sektor, atin namang alamin ang mga programang magsisiguro sa inyong pananim, alagang hayop, bangka at fish pond. At para naman sa pagrerehistro ng aplikasyon para sa pagsisiguro o insurance ng palay, mais, high-value crops, alagang hayop, bangka at fish pond, hanapin sina Miss Joanna Sigera, Miss Claudette Gutierrez at Miss Catherine Aison upang kayo ay ma-interview sa inyong aplikasyon. Sila din ang inyong hahanapin o lalapitan sa pagpapail naman ng paghahabol, bayad, pinsala. Dahil sa banta ng pabagobagong klima, kalamidad, pagkasira ng mga pananim dulot ng sakit o peste, pagkamatay ng hayop, pagkasira ng bangka at pangisdaan, mabuti na ang nakapagpasiguro. But wait! There's more! Ang Agri-Tagkawayan Teleradyo sa pamamahala ni Direk Aldwin Christopher Paligor, sila ang tagapaghatid ng impormasyon ng lahat ng programa at serbisyong ibinibigay ng lokal na pamahalaan sa ating komunidad. Mapa-agrikultura man ito, kalusugan, infrastruktura, pangkalikasan, social services at marami pang iba. O ayan mga ka-agri, alam na natin ang iba't ibang serbisyong hatid ng tanggapan ng pambayang agrikultur. Ito ay bilang suporta sa adhikain ng ating punong bayan, si Mayor Carlo Eliazar, na palakasin ang food security program para sa bayan ng Tagkawayan. Sama-sama nating abutin ang mithiin ng pamahalaan, masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya para sa Sa mga kagalang-galang nating Sangguniang Bayan, tayo po ay magpapatuloy na ng ating regular na pagpupulong. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Maraming salamat po. Karagdagan po para sa supplemental budget number 2 ng Barangay San Roque ng Sangguniang Kabataan na nagkakahalaga ng 497,000 pesos na inilaan po sa iba't ibang programa at proyekto ng Sangguniang Kabataan ng Barangay San Roque. San Roque Sangguniang Kabataan Supplemental number 2 ay pinangaluhan ng ating kagalang-galang Konsehala Angela Salombides. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Boto kung magpantay. Good morning po muli, Mr. Chair. Ito po ay regarding po ito dun sa PRDP na public hearing na yung paghiling ho natin. Public hearing po ito sa Kautosang Pambayan na nagtatakda sa mga alituntunin sa lahat ng motorista at gumagamit sa kahabaan ng Philippine Rural Development Program
o PRDP Road mula Barangay Santa Monica, Santo Niño 1, San Roque at Manati Station, Farm to Market Road ng bayan ng Tagkawayan, Quezon. At ito ay tatawagin Tagkawayan PRDP Road. So, ang schedule po ng public hearing ay sa Tuesday, Mr. Chair, next week. Nagaganapin po sa Barangay San Roque sa ganap ng 1:00 ng hapon. January 14 po. Schedule of public hearing para sa Tagkawayan PRDP Road ay yun pong nabanggit. Sa Barangay San Roque po. 1 o'clock po. Barangay San Roque, 1 p.m. Paglilinaw ng ating kagalang-galang Konsehal Port sa Lumbides. Salamat po kagalang-galang na tagapangulo. Paglilinaw lang po kung ito po ba ay talagang 100% na tapos na yung PRDP, kasi nung nakaraandaan lang ho namin parang may mga ginagawa pang karagdagan na construction, no? Mr. Chair, sa tingin ko po hindi pa ho fully completed. Siguro mga 90% or 80 to 90% completed na po. Ang ginagawa na lang po yung mga line canal at saka yung mga barrier. So pero yung pag-construct po nung kahabaan ng highway ay fully completed na po yun. So kaya kailangan na po natin itong madaliin din para sa pagprotekta din dun sa project. Ano po? Noted do. Salamat po, Mr. Chair. Isa pa, Mr. Chair. Third and final reading po. Mr. Chair, Okay. sandali lang po. Kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Opo, ito po may kinalaman din sa gaganapin nating public hearing sa January 14. Pwede pong malaman kung sino yung mga iimbitahan po natin at yung magiging resource speaker po natin. So, ang mga imbitahan po ay lahat po ng pamunuan ng barangay. Kasama po ang kanilang mga sanggunian. At the same time, yung contractor po, yung high-try. Then, kung masasabihan na din po ng bawat barangay, so ipapaubayan na po namin sa mga barangay captains yung pag-iimbita ho sa kanilang mga constituent na may mga tracking. Para ho at least maging aware din po sila doon sa gaganaping public hearing regarding doon sa paggamit ng kalsada. Ano po? Kasi magkakaroon ho tayo ng mga limitation. So, sa mga barangay captains na po namin, sa inyo na po namin pinapabaya ang pag-i-inform po doon sa inyong mga nasasakupang may mga tracking o yung naghahakukot ng mga produkto. Ano po? Ang problem po pati doon ay hindi po sa nasasakupan ng Tagkawayan yung mga pumipick up ng nyug. Okay. Taga-Tabason at Tabugon. Mga rada. Okay. So, at ang inaano lang po natin ay yung sakop lang po din yung barangay. Ano po? Pero at least ipapaalam po natin sa kanila pagkatapos ng public hearing yung mga alituntunin at patakaran na ating napagkasunduan. Tama po ba, Sek? Tama po. Thank you, Mr. Chair, isa pa po. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Pero yung mga pumapasok ng problema yung iba't ibang barangay. Ito na naman yung ating gagawin. Okay lang. Okay. Bakit, Mr. Chair, yung ating kontraktor na i-try, kasali pa rin sa imbitahan? Ang atin namang lalagyan ng ordinansa yung ginawa nilang kalsada. Para bilang resource speaker na din po, at least alam ho natin yung mga maximum capacity ng kanilang ginawa. So, hanggang ano lang ang ilang tonelada lang yung pwede nating padaanin para magkaroon lang po tayo ng idea kung ano po saka yung road safety. Yung road safety, para magkaroon po tayo ng idea kung ano po yung mga ipapatupad natin, ano po, as resource speaker. Salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, isa pa po. Mayroon pa. Ito naman po ay
naipasok ko na din po ito, an ordinance requiring all business establishment and investors, contractors, and the like to hire a minimum of 70% of their workforce from the qualified and bona fide resident of the municipality of Tagkawayan, and at the same time, it must have a 20% women workforce. So, third and final reading po, Mr. Chair, for approval po. Ikatlong pagbasa po ng ordinansa para po doon sa 70 and 20% ng workforce ng lahat ng ating mga kontraktor. Meron pa po bang pagtatama? Pagpuna? Kung wala na po, ang ordinansa po ng ating kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay sa ikatlong pagbasa, matapos ang mga paglilinaw, ay atin na pong pinagtitibay. Huling ordinansa po, Mr. Chair. Ito po ay nag-first reading na din po. So, kailangan lang po dito ay public hearing. Ano po? Basahin ko po ulit yung ordinance. An ordinance requiring the installation of road warning and safety devices and ensuring the safety of all motorists by all contractors and public utility companies on all ongoing road and bridge construction, maintenance, along the municipality and barangay roads within the jurisdiction of the municipality of Tagkawayan, Quezon, province of Quezon for violation thereof and providing penalties. Public hearing po ito, Mr. Chair, para po ito dun sa lahat ng contractor po na gumagawa ng projects dito sa ating bayan regarding po dun sa mga warning devices. Para dun sa safety, ano po. Kasi napapansin ho natin, minsan yung mga contractor, yung early warning ho nila halos hindi na makita. Minsan andyan na, malapit na. Nabubulagan na ho tayo. So, marami hong construction na nangyayari sa ating bayan. So, kailangan po natin silang maipatawag. So, Sekbong, Mr. Chair, si Sekbong na lang po siguro ang kung sino po yung mga contractor natin na pwedeng ipatawag. Thank you so much, Mr. Chair. Sa ano po ito? Wednesday po next week. Opo. Konsehal Bomel de Vero. Paglilinaw lang po kasi yung national contractor po, kagaya ng sa DPWH, may sarili sila yung standard. Alin ba po dito ang inyong tinutukoy? Yung local o kasali na po ang... Kasama na po yung contractor ng DPWH. Kasi, although mayroon po talagang standard ng DPWH, pero minsan yung contractor po nila hindi na sumusunod. Kagaya ho ng mga early warning devices nga po sa mga pagawaing bayan, lalo na dito sa ating sa Quirino Highway, na minsan talagang napakaliit lang ho nung inilalagay nilang warning devices para maiwasan din po natin. Okay po, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez, paglilinaw po sa ating pong Hello. may akda ng ordinansa, Konsehal Botok Magpantay. Thank you, Mr. Chair. Paglilinaw lang po sana, kailangan din po ba natin ipatawag ang ating municipal engineer? Bilang counterpart ng ano? Yes, kasama po siya sa ipapatawag ang municipal engineer po natin. Thank you po. Thank you po. Thank you. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you po. Kagalang-galang Konsehal Josie Wagan. Good morning po muli, Vice. Ito po yung hinggil po sa binasa po kanina ni Sekbong tungkol po sa Lourdes Bill. Schedule po sana namin, Vice, sa next Monday 1 p.m. ang pagpapatawag po, at gusto po makausap ng mga Lourdes Bill Homeowners Association po ang
ang nagpapakilos po ng Lourdes-Ville Project para po sa kanilang mga katanungan hinggil po sa pinasabing proyekto. Schedule daw po sa next Monday, 1 p.m. Kung para doon sa Lourdes-Ville project po ito. concern. Pwede po ba sa aking mga kasamahan? Na ano? Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Madam Chair, may paglilinaw po. Sino po ang ating ipatatawag dyan? Yung tatlo at Opo. saka yung lahat po na nag-signature do. Opo. Petition ba po yung signature nila? Petition. Sige po, pa-inform na lamang po. Yun lang po, Madam Chair. Thank you po. So Monday, 1 o'clock po. Next week. Kagalang-galang Konsehal Choi Eliasar. Opo, Mr. Chair, ito po regarding din po sa naka-second reading sa Videoke Ordinance. Magpapa-schedule din po. Next Monday din po. Pagkatapos po ng meeting ni Cons Josie, ito naman po yung public hearing ng sa Videoke Ordinance. Ang ipapatawag po ay sa tourism, business owners, PNP. Ayan po. So let it be noted na magkasunod na public hearing for the second reading ang ating Videoke Ordinance, and then doon sa mauuna by 1 p.m. Monday din ay yung sa Lourdes-Ville. Let it be noted by our all Sangguniang members. Salamat po. Konsehal Port Chalumbides. Salamat to, galang-galang na tagapangulo. Paglilinaw lang din po, kailan po yung ano? Sa next Monday na po. Okay, yung Lourdes-Ville. Sige po, salamat po. Mr. Chair, kung wala na pong paglilinaw sa ating mga kasamahan, ay hinihiling ko po ang pagsasara ng ating pagpupulong. Mungkahi po ng pagsasara ng ating regular na pagpupulong ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po ay nagsasara na ng ating unang regular na pagpupulong ngayong taon.